Kabanata 6541. Sa sandaling iyon, tatlong mahahalagang tao ang lumitaw sa loob ng palasyo: ang pinuno ng Tempestara, si Zantoni, ang pinuno ng dinastiyang Beleriand, si Thais, at ang pinuno ng sekta ni Jersentei, si Lamiel. Mabilis na sumugod sa kanila sina Prinsesa Lumia, Matias, at Huayra, at balisang tumingin sa kanila. Napatulala ang tatlong pinuno sa biglang pagbabago ng tanawin. Ipinadala sila upang imbestigahan ang kakaibang pangyayari, ngunit nauwi sa pagkakakulong sa loob ng isang harang. Sa susunod na sandali, sila ay inilipat sa isang bulwagan ng palasyo kasama ang kanilang mga anak na nakatayo sa kanilang harapan. Nang marinig ang kanilang salaysay ng mga pangyayari mula sa kanilang mga anak, ibinaling ng tatlong pinuno ang kanilang tingin kay James. Malamig na tanong ni Thais, "Sino ka? Bakit mayroon kang isang hindi pa nagagawang supernatural na kapangyarihan? At saka, bakit mo pinapatay ang aking mga tao?" Tinitigan ni Lamiel si James, at nagtanong din, "Bakit mo kami dinala dito? Pinadala ka ba ni Zachary at Gladwon?" Zantoni chipped in, "Napakabata mo, pero napakalupit na. Ano ba ang gusto mo?" Habang tinanong ng tatlong pinuno sina James, Prinsesa Lumia, Matias, at Huayra, ay naramdaman nila ang kanilang mga puso sa kanilang lalamunan. Nasaksihan nila mismo ang walang katulad na kapangyarihan ni James. Kung magalit si James, baka hindi na mailigtas ng kanilang mga ama ang kanilang sarili. Akmang makikialam na ang tatlo, ay misteryosong ngumiti si James sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya, "Bagaman hindi pa ako nakipag-usap sa Tempestara, Beleriand Dynasty, at Jersentei sect, alam kong ang tatlong puwersang ito ay minsang nireranggo sa nangungunang 10 ng Genesis Worlds. Mayroon kang malalim na mga pundasyon at may malaking impluensya." Dahan-daang humakbang si James habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay huminto sa harap nila at nagpatuloy, sinabing, "Pero tingnan mo ngayon. Ang iyong mga sekta ba ay nagtataglay pa rin ng pagmamalaki at dangal na mayroon sila noon?" Nang harapin ang mga salita ni James, nagpalitan ng tingin ang tatlong pinuno bago sama-samang nagpakita ng malungkot at galit na mga ekspresyon. Naikuyom ni Thais ang kanyang mga kamao at sinabing, "Patayin mo kami kung kailangan mo. Hindi na kailangang ipahiya tayo. Sa Genesis Worlds, ito ay palaging natural na batas para sa malakas na manghuli ng mahina. Kasalanan ko kung wala akong lakas at kakayahan na itaguyod ang karangalan at pamana ng dinastiyang Beleriand." Sa pagmamasid sa desisyon ni Thais, tumango si James ng nakangiti at sinabing, "Napanatili mo pa rin ang iyong pride. Kung iyon ang kaso, bakit ka nagpasakop sa Yaqui sect at ibinigay ang lahat sa ilalim ng iyong utos upang magsilbi bilang mga sakripisyo?" Natigilan si Thais. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nakaawang ang kanyang mga labi. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi siya pabulaanan. Itinuon ni James ang kanyang tingin kay Lamiel at Zantoni, at sinabing, "At para sa inyong dalawa, naging kilalang powerhouses kayo ng Genesis Worlds. Sa mga tuntunin ng status, hindi ka mababa sa Yaqui, Zachary, o Gladwon. Gayunpaman, sumuko ka at naging alipin." Nababalot ng galit ang kanilang mga mukha habang isinasabit ang kanilang mga ulo, nagnanais na mawala sila sa lupa. Ito ang kanilang pinakamasamang takot na harapin para sa kanilang kaduwagan. Nakarinig na sila ng mga katulad na tsismis tungkol sa kanila noon, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Habang umuugong ang mga salita ni James, nagpalitan ng tingin ang tatlong pinuno at napaatras ng ilang hakbang, kitang-kitang nanginginig at nadaig ng pagkabigo. Bumungad sa kanila ang realisasyon. Sila ay nahulog sa isang bitag. Hawak ng binata na nakatayo sa harapan nila ang renda ng tadhana sa kanila. Nakatayo sa harap ng isang makapangyarihang tao, hindi sila makapag-ipon ng lakas ng loob na hamunin siya. Nang makita ang nahihiyang mga tingin sa tatlong pinuno, humakbang si Prinsesa Lumia at yumuko, sinabing, "Apat na po," pinutol siya ni James, at sinabing, "Hush! Tawagin mo akong Bifren." Nagulat si Prinsesa Lumia, ngunit mabilis na naunawaan ang kanyang intensyon at sinabing, "Hindi pa nila naiintindihan ang buong sitwasyon, Sir Bifren.
Please refrain from further humiliating them, panunuyan ni James. Pinahiya ko ba sila? Tinutulungan ko lang silang harapin ang bigat ng sitwasyon. Tumingin siya sa tatlong pinuno at sinabing, maaari kang mabuhay ng nakataas ang iyong ulo, ngunit piliing lumuhad sa harap ng iba. Kayong tatlo ay masyadong matanda, at hindi mo kayang itaguyod ang dangal ng kani-kanilang puwersa. Ang tatlong pinuno ay nagtaas ng kanilang mga ulo sa takot. Sinusubukan mong kunin ang Bellarian Dynasty. Napatingin si Taze kay James na nanlalaki ang mga mata. Sumigaw si Zantoni, ang pamana ng Tempestora ay nilikha ng ating mga ninuno. Hindi ako papayag na kunin mo ito sa amin. Wala akong pakialam sa identity mo. Kung balak mong sakupin ang Gersente sect, kailangan mong makalusot sa 10 bilyong miyembro natin. Si Lamiel ay gumanti sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ang kanyang boses ay tumataas sa pagsuway. May natitira pa ba sa iyong puwersa? Naaliw si James sa kanilang nagngangalit na galit. Nagpatuloy siya, ang tono niya ay may kasamang pang-aalipusta. Sa sandaling nawasak ang Genesis Worlds, gayon din ang iyong mga puwersa. Sa ibabaw, nagsumite ka na sa bagong alyansa. Gayunpaman, nagsusumamo ka lang sa kanila na hayaan kang mabuhay, na nagpapahintulot sa bilyon-bilyong alagad na nasa ilalim mo na matakot sa takot. Ginagawa mo ang anumang sabihin sa iyo ni Yakis, kahit na maging mga sakripisyo para sa kanyang layunin. Umalangaw-ngaw ang masakit na pananalita ni James, at ang tatlong pinuno ay pumikit at ibinaba ang kanilang mga ulo sa pagbibitiw at kawalan ng pag-asa. Galit sila sa kanilang hindi patas na kapalaran, kung paanong ang kanilang mga prestihiyosong puwersa ay nauwi sa napakalungkot. Ang kanilang mga puwersa ay nasa ilalim ng kontrol ng bagong alyansa at mga sangla sa kanilang mga pukana. Kinailangan ng kanilang mga miyembro na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan at walang makuhang kapalit. Sapat na silang mamuhay sa ilalim ng gayong pang-aapi, ngunit hindi makapaniwalang may magbabago pagkatapos pumanig sa binata. Huminga ng malalim si James at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong puwersa. Napagpasyahan nila kaagad na mas malala kung nasa ilalim ng utos ng misteryosong binata. Pagkatapos ng lahat, mawawalan sila ng ganap na kontrol sa kanilang mga puwersa. Nagulat ang lahat ng naroon matapos makita ang tatlong divine tools. Nagpakita ng gulat na mga ekspresyon sina Lamiel, Taze, at Zantoni. Hindi nila akalain na ang mga sagradong kayamanan ng kani-kanilang puwersa ay mabubunyag ng misteryosong lalaking nasa harapan nila. Ngumisi si James, sa pagkakaalam ko, kinikilala ng iyong mga puwersa ang kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng sinumang may hawak ng mga sagradong kayamanang ito, tama ba? Kumaibot ang mga labi ni Lamiel, at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Nagmamadaling tanong ni Zantoni, ibinabalik mo ba sila sa amin? Ngumiti si James at sumagot, depende sa desisyon mo. Kung gusto mong buuin muli ang iyong mga puwersa sa kaginhawahan, tama lang na ibalik ko sila sa iyo. Gayunpaman, huminto si James, at nagpatuloy, kung sinuman sa inyo ang gustong bumalik sa pagiging tuso sa Tai Chi, hindi ko na sila ibabalik. Gayun din, maaari kang maghanda upang dumaan sa reincarnation. Para siyang may hawak na mapang-akit na mga premyo sa kanyang pagkakahawak. Si James, sa kanyang matalas na pag-iisip at matalas na pag-unawa sa kalikasan ng tao, ngayon ay may parehong kagandahan at awtoridad. Nagulat ang tatlong pinuno matapos marinig ang kanyang mga paghahayag, kasama na ang kanyang pagbanggit sa Tai Chi. Biglang tumawag si James, Matias, Wera, and Princess Lumia. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, pagkatapos ay tumugon na nakataas ang kanilang mga ulo. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa kanila, at sinabing, nakapili na kayo. Ngayon, mag-aalok ako sa iyo ng isa pang pagkakataon upang makagawa ng desisyon. Tatanggapin mo ba ang mga sagradong kayamanan at kunin ang iyong mga puwersa, pagkatapos ay akayin sila dito upang muling itayo ang mga ito sa kanilang dating kaluwalhatian? Excited na ekspresyon ang tatlong kabataan. Agad na ikinapit ni Matias ang kanyang mga kamay kay James at tumugon, ikinagagalak kong maglingkod at sumunod sa iyong pangunguna, Sir Ja. Bifren, sumunod din sina Prinsesa Lumia at Wera. Nagulat sina Lamiel, Zantoni, at Tay sa inasta ng kanilang mga anak. Hindi nila inaasahan ang mga kapalit ni James dahil anak nila.
Ang mas nakakagulat ay ang kanilang mga anak ay sumuko na sa kanya, at gumawa ng kanilang pagpili. Pinagmasdan nila ang kanilang mga anak na humakbang pasulong upang tanggapin ang mga sagradong kayamanan sa katahimikan, ganap na nawalan ng salita. Sa nakaraan, hindi mabilang na mga hadlang ang kanilang pinagdaanan upang maabot ang kanilang mga posisyon. Sa sandaling iyon, hindi nila matukoy kung ito ay isang kasawian o isang pagpapala para sa kanilang mga posisyon na madaling maaga sa kanilang pagkakahawak. Ngumiti si James at sinabing, "Go and settle your respective forces first." Kalmadong pag-assure ni James, "Huwag kang mag-alala." Umupo si James sa yulunan ng mesa, tumingin sa tatlong pinuno, at sinenyasan silang maupo. Mangyaring umupo, mga ginoo. Nagkatinginan sina Zantoni, Lamiel, at Tace, pagkatapos ay hinayla ang isang upuan at naupo ng may kaba. Kahit na sila ay itinuturing na mga powerhouse ng Genesis Worlds, sila ay ganap na hindi gaanong mahalaga sa harap ng misteryosong tao sa harap nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang balak si James na patayin sila. Sa halip, kumuha siya ng isang garapon ng alak at pinuno ang kanilang mga baso. Napaawang ang labi ni Tace habang sinasabi, "So ito na ba ang huli nating inumin?" Nagtaas din ng ulo sina Zantoni at Lamiel at tumingin kay James. Hindi niya pinansin ang mga ito, inilabas ang kanyang Chaos Absinthe, at humigop ng masigasig. Agad silang ikinagulat ng kanyang mga kilos. Pagkaraan ng ilang sandali, inihampas ni James ang kanyang garapon ng alak sa mesa, na nagdulot ng malakas na kalabog. Biglang naging malamig ang boses niya habang nagtatanong, "Nasaan ang kaibigan kong si Truett?" "Truett? Kaibigan?" Nagulat sina Lamiel, Zantoni, at Tace. Sa isang iglap, kilabot ang umani sa kanilang mga puso. Matapos maalala ang mga sagradong kayamanan na ipinakita ni James, bigla silang natauhan at tumayo sa kanilang mga upuan sa takot. Puno ng pangamba ang mga tingin nila kay James. Siya ay bumalik. Ang kinatatakutang Dark Worlds Demon, ang target ng utos ni Tai Chi. Binago niya ang kanyang hitsura, itinago ang kanyang aura, at bumalik ng mas malakas kaysa dati. Maaari lamang itong magpahiwatig ng pagsisimula ng isang nakakatakot na pagdanak ng dugo, o kahit na sakuna, sa loob ng Genesis Worlds. Hindi nila akalain na ang unang tatlong nahulog sa ilalim ng kanyang mga kamay ay ang kanilang mga puwersa. Pinagsalikop ni Lamiel ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Ako. Hindi pa tayo nagkikita noon, at walang sama ng loob." Nagmamadali ring sinabi ni Tace, "Kung gusto mong mag-higanti, dapat hinahanap mo ang Timea Sect at Yaki Sect. Ang kanilang mga Grand Patriarches ang kinaiinisan mo. Ano ang kinalaman nito sa atin?" Nagmamadaling sabi ni Zantoni, "We're being unfairly punished. Hindi naman namin yun, bakit mo kami pinapahirapan?" Domineering na tanong ni James, "I'll ask one more time. Nasaan si Truett?" Nataranta ang tatlo matapos maramdaman ang puot ni James. Sa susunod na sandali, inabot ni James at pinakawala ng kanyang Marcy Ice Power, agad na sinunggaban si Tace sa lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Tace sa takot at galit na galit niyang ikinaway ang kanyang kamay. It was an intense battle, biglang sumingit si Zantoni, "I might have some insight into this matter." "Hayaan mo muna si Tace, James." Talagang walang alam siya. Kumunot ang noo ni James, binitawan si Tace. Sa isang kalabog, bumagsak si Tace sa lupa at naghahabol ng hininga. Puno ng takot ang mukha niya na parabang saglit na narating niya ang pintuan ng impyerno. Tumingin si Zantoni kay James at sinabing, "Ipinadala ng Solstice Alliance sina Layla, Yancy, Rubella, Zetlali, at Truett, pati na rin ang 600 powerhouse sa tuktok ng Yereswandale rank sa labanan. Sa panig ng bagong alyansa, mayroon kaming 800 powerhouse sa tuktok ng Yereswandale rank, na pinamunuan nina Yuldra, Waldo, at kaming tatlo." Ang takot ay sumilay sa mga tampok ni Zantoni habang ipinaliwanag niya, ang labanan ay sakuna, na may mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang magkabilang panig ay nagpakawala ng kanilang buong lakas, na nagtutulak sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa isang baliw na estado. Sa partikular, ang Unity Formation ni Layla, Rubella, Zetlali, at Truett ay nagdulot ng mapangwasak na pagkalugi sa ating alyansa.
Sa isang pag-atake, mahigit 700 sa ating mga tropa sa Yerswandale Ranks 9th Tribulations Peak ang namatay. Natural, ang ating mga alagad na nasa mababang hanay ay dumanas ng mas matinding casualty. Maliban sa akin at kay Waldo, ang iba ay matinding nasugatan. Ang bagong alyansa ay halos malapit ng matalo sa labanan. Sa kritikal na sandali, dumating ang aming reinforcement. Gayunpaman, hindi ito mga powerhouse mula sa New Alliance. Sa halip, ito ay isang hukbo na pinamumunuan ni Hetsema mula sa Righteous Alliance. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, Hetsema. Tumango si Zetoni at pinagtibay, oo. Noon, siya na ang punong disipulo ni Zachary. Nagpakita siya ng nakakatakot na lakas sa labanang iyon. Sa sandaling kumilos siya, ang Solstice Alliance, na naubos din, ay agad na nahulog sa isang dehado at umatras. Gayunpaman, sila ay hinabol at pinatay. Hindi nakarating sina Adair at Wiley. Sina Layla, Rubella, at Seisha ay malubhang nasugatan. Ginamit ni Zitlali at Truett ang kanilang mga banal na kayamanan, ngunit halos hindi makalaban ang mga pag-atake. Nadama na sila ay nasa isang masamang posisyon, ang mga powerhouse ng Solstice Alliance ay umatras sa Forlatland at sa Turtigrand Formation. Gayunpaman, si Truett ay nanatili upang takpan ang likuran para sa kanila. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, so sinasabi mong nasa kamay ni Hetsema si Truett? Sagot ni Zantoni, kung hindi siya, dapat si Zachary. Noon, ang mga miyembro ng ating alyansa ay nasugatan ng husto at wala na silang kapangyarihang mahuli si Truett. Talaga, pagsang-ayon ni Lamiel mula sa gilid, tumango. Kahit na ako ay malubhang nasugatan at nawala ng malay sa oras na iyon, ang mga ulat sa kalaunan ay nakumpirma na si Hetsema nga ang namuno sa hukbo ng Righteous Alliance at nanguna sa pagsakop sa Zindaro's Genesis World. Sa huli, kinailangan ni Yakis na dalhin ang usapin sa Tai Chi para mabawi ang kontrol sa Zindaro's Genesis World. Dahan-daang kinuyam ni James ang kanyang mga kamao sa kanyang likuran. Si Hetsema, ang kanyang suwail na anak, ay naging madilim mula nang sumali sa Zachary. Sina Adair at Wiley ay nahulog sa kanyang kataksilan, at maging sina Layla at Rubella ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang mga kamay. Nagtaka si James kung gaano kabilis na pabuti ni Hetsema ang kanyang paglilinang. Sa pagmamasid sa malungkot na mukha ni James, sina Lamiel, Tace, at Zantoni ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga tingin. Matapos ang matagal na katahimikan, parang yelo ang pinutol ng boses ni James. Ngayong alam na ninyong tatlo ang aking pagkakakilanlan, ano ang iminumungkahi ninyong gawin ko sa inyo? Halatang nagulat ang tatlo sa sinabi niya. Napabuntong hininga si Zantoni, walang sinuman sa amin ang umasa na babaguhin mo ang iyong hitsura, itago ang iyong aura, at babalik sa Genesis Worlds. Si Zantoni, nakilala sa kanyang karunungan, ay biglang gumawa ng isang tila hindi matalinong pangungusap. Paano may magmumungkahi na patayin? Tumingin ulit si James kay Zantoni bago inilipat ang tingin sa dalawa. Nanginginig sina Lamiel at Tace, nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo. Habang nanlilisik ang mga mata, tinanong ni James, natatakot ba kayong dalawa sa kamatayan? Nakita nilang walang katotohanan ang tanong niya. Kung tutuusin, sino ang madaling tumanggap ng kamatayan? Bukod dito, sila ay mga figure na may mga iginagalang na posisyon at may hawak na makabuluhang awtoridad. Ang kanilang isipan ay nalaban na ng paghahangad ng kapangyarihan at tiniyak na pahabain ang kanilang buhay ng walang hanggan upang magpakasawa sa kanilang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, nagtaas ng kamay si James at binalot ng nakakatakot na curse magic ang dalawa. Sa ilalim ng tabing ng mga makukulay na inscription, sabay-sabay na napasigaw sina Lamiel at Tace at bumagsak sa lupa, namimilipit sa hapdi. Pinanood ni Zantoni ang lahat ng nangyayari sa takot. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, ang curse inscription sa dalawang lalaki ay lubusang lumubog sa kanilang katawan. Nakaupo sila sa lupa, basang-basa sa pawis, at hingal na hingal. Dapat mong isiping mapalad ang iyong sarili sa pagpapalaki ng mga disenteng anak, malamig na sabi ni James habang pinagmamasdan niya ang mag-asawa. Kung hindi, sa halip na sampain kayo, nilipol ko na sana ang inyong mga kaluluwa. Si Lamiel at Tace, na sinumpa, ay napapikit sa kawalan ng pag-asa.
Samantala, mabilis na yumuko si Zantoni at magalang na ikinumpas ang kanyang mga kamay kay James. Kalmadong sabi ni James, "You guys now have a decision to make. Alinman sa isumite sa akin, o tatanggalin ko ang iyong mga base ng paglilinang at burahin ang iyong mga alaala. I'll spare your lives for the sake of your children." Sa pagharap sa ultimatum na ito, nagpalitan ng mapait na tingin ang tatlo. Sa kanila, wala silang pagpipilian. Hindi naging madali ang pag-abot sa ganoong matataas na cultivation base. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan ni Zantoni si James at nagtanong, "Ano ang mangyayari sa ating mga sekta? Maaari mo bang sabihin sa amin ang totoo?" "Hindi ko alam. Baka lalakas sila, o baka mapuksa sila." Biglang nanlabo ang mga mata ni Lamiel at Tace, napapikit sa pagkabigo. Si Zantoni naman ay nagtaas ng ulo at tumawa. Iminulat ni Lamiel at Tace ang kanilang mga mata, nakatitig sa kanya na parang baliw. Pinagpag ni Zantoni ang kanyang robe at lumuhod kay James. "Handang magpasakop si Tempestor sa iyo. Mula ngayon, tayo ay nasa iisang bangka at hinding-hindi ka magtataksil. Handa akong pumirma ng isang soul contract para patunayan ang aking salita." Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang soul contract ang lumitaw sa harap ni James. Agad namang nabigla sina Lamiel at Tace. Hindi pinansin ni Zantoni ang nagtatakang tingin ng dalawang tao at same time na tumango kay James. Sa isang flash ng ilaw, nagkabisa ang kontrata. Nagmamadaling lumuhod sina Lamiel at Tace at nagpahayag ng katapatan kay James. Gayunpaman, ayaw nilang pumunta sa lawak na gaya ni Zantoni. Bumantong hininga si James, "Sige. Natatakot ako na kailangan nilang umasa sa inyong tatlo para patatagin ang kanilang prestihiyo." Matigas na iginiit ni James na may hindi mapag-aalinlangan ng awtoridad, kung tungkol sa malawak na lugar sa bahaging ito ng Skybridge, maaari kang tumawid ng walang hadlang. Gayunpaman, ang iyong mga kaukulang puwersa ay dapat pumili ng isang lugar upang manirahan upang maiwasan ang mga salungatan sa hinaharap. Dapat ko ring bigyang diin na ang iyong mga puwersa ay pinapayagan na magkaroon ng mga kompetisyon. Gayunpaman, ang panloob na alitan ay mahigpit na ipinagbabawal. Kung tutuusin, mas malaki ang kalaban natin sa hinaharap. Kayong tatlo naman, mahinang ngumiti si James nang bigla niyang itinaas ang kamay. Isang timpla ng itim at puti na enerhiya ang nagmula sa kanila ng sabay-sabay at ang kanilang mga enerhiya ay inilabas ni James. Naramdaman ng tatlo na ang kanilang cultivation base ay agad na bumalik sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Sa pagkakataong iyon, bumalatay ang gulat sa kanilang mga mukha. Mahinahong sabi ni James, "Don't worry. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang Quasi-Declan rank ay isa lamang pantasyang ginagamit ng Tai Chi para manipulahin kayo. Mukhang nakakuha ka ng Tai Chi power, at lumakas ang iyong lakas. Gayunpaman, ang lakas na ito ay hindi sa iyo. Ipinahiram lang ni Tai Chi ang kanyang lakas sa inyo at maaari itong bawiin anumang oras. Kung ayaw mong bitawan ang bakas na ito ng Tai Chi power, hindi lamang maaantala ang iyong pag-unlad sa cultivation, ngunit hindi mo rin maaabot ang 9th Tribulation's consummation ng Years One Dale rank, na karaniwang kilala bilang ang Quasi-Declan rank sa inyo guys. Hindi mo maaabot ang Zeklan rank kahit na naglagay ako ng mga gintong katawan para sa inyong tatlo." Nanlaki ang mga mata nila sa gulat sa sinabi niya. Sa orihinal, sila ay mga kakilakilabot na powerhouse sa tuktok ng Years One Dale ranks 9th Tribulation. Ngayon, sila ay bahagyang mas malakas kaysa sa ranggo. Sa teorya, kailangan nilang makabisado ang kapangyarihang pangkasaysayan upang makamit ang Quasi-Declan rank. Gayunpaman, pagkatapos magsumite sa ilalim ng Tai Chi, pinagkalooban sila ng ilang kapangyarihan at mahimalang naabot nila ang Quasi-Declan rank. Bukod dito, tinuruan sila tungkol sa 1st to 9th Quasi-Declan rank. Sa simula, nakita nila ito sa halip na kaduda-dadang. Sila ay orihinal na malalakas na lalaki sa tuktok ng siyam na kapigatian ng orihinal na dakilang langit, ngunit sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga kasalukuyang nasa tuktok ng siyam na kapigatian. Makatuwiran na ang isa ay dapat na nakabisado ang isang bakas ng kapangyarihan ng Hanyuan bago ang isa ay tunay na makapasok sa semi-step na poste. Gayunpaman,
Pagkatapos nilang mapasailalim sa utos ng Tai Chi, binigyan sila ng kaunting kapangyarihan ng Tai Chi para sa kanilang mahusay na serbisyo, kaya napilitan silang maabot ang tinatawag na half-step pole, at gumawa din sila ng isang bagay mula sa una hanggang sa ang ika-9 na antas. Kahit anong isipin nila, hindi ito mapagkakatiwalaan. Nang marinig nila ang mga salita ni James, biglang namulat sila. Si Tai Chi ay talagang tuso. Ang bawat gantimpala na natanggap ko ay alinman sa isang elixir o ilang mga kapangyarihan. So it was a ploy to exploit us, sabi ni Taze. Ngumisi si Lamiel, alam ko. Ang katalinuhan ni Zantoni sa pagtukoy ng mga pangunahing detalye ay kahanga-hanga, isang katotohanang nagdulot ng bahagyang ngiti mula kay James. Depende sa kapalaran at kapalaran mo. Kung sapat na ang mga materyales, makakagawa nga ako ng mga ginintoang katawan para sa inyong tatlo. Ang mahalagang kadahilanan ay nakasalalay sa iyong kakayahang maabot ang pagtatapos ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Saka ka lang magkakaroon ng mga kwalifikasyon para maabot ang Declan rank. Paliwanag ni James, saka umalis. Naiwang tulala sina Taze, Zantoni, at Lamiel. Tumingin si Lamiel kay Zantoni at nagtanong, ano ang dahilan kung bakit ka nagtitiwala sa kanya ng labis na pumirma ka pa ng isang soul contract? Talaga, hindi mo ba naisip na ikaw ay walang ingat? Tumango si Taze, nakatingin kay Zantoni. Matapos makuha ni na Matias, Prinsesa Lumia, at Weira ang mga sagradong kayamanan ng kani-kanilang sekta, mabilis nilang pinatira ang kanilang mga puwersa sa loob ng lugar na naghihiwalay sa kanila sa Genesis World, sa tulong ng kanilang mga ama. Ang mga lumilipad na espiritong hayop na natipon sa panig ni Yuka ay nanirahan din sa kunont Genesis World. Samantala, nakatayo si James sa itaas ng Sky Bridge. Sa likod ng kanyang mga kamay, tumingin siya sa Genesis Worlds, bahagyang bigo. Nagdulot na siya ng napakalaking kaguluhan, ngunit hindi nag-react si Tai Chi. Kahit na pinipigilan siya ni Nayagor at Herodias, marami pa rin siyang ibang malalaking puwersa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi nagpakita sina Zachary, Gladwin, Hetsema, at Yokis. Pinutol ng kanyang Sky Bridge ang pinakamahalaga at madiskarteng lokasyon ng Genesis Worlds para i-connecta ang Dark World, Skynet, at ang Forlet Land. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang hindi kanais-nais na sitwasyon para sa mga puwersa ng Tai Chi. Sa katunayan, ang kanyang aksyon ay maaaring pinaghiwalay ang iba't ibang puwersa sa tatlong paksayon. Iniisip ni James kung nakakuha ba sila ng pananaw sa kanyang plano. Sa pagkakataong iyon, nilapitan siya ni Jacopo at Zaint at saka inihagi sa kanyang paanan ng isang nilalang na puno ng dugo. I'm sorry. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Mga senior, patawarin mo ako. Wow! Kumunat ang noo ni James matapos marinig ang mga paghagulgol ng lalaki. Sinipa siya ni Zaint at galit na sinabing, manahimik ka o bubugbugin ulit kita. Natahimik agad ang nilalang ngunit nanatiling nakayuko kay James. Ngumisi si Jacopo, napakawalang bisa ng marangal na young master ng Yaki sect. Nakakahiya ka sa tatay mo. Walang lakas ng loob na pabulaanan ang nilalang. Patuloy siyang yumuko, at ang kanyang mga iyak ay naging mahinang ungol. Napatingin si James sa nilalang sa kanyang paanan, na humihingi ng awa. Ito ay walang iba kundi ang anak ni Yokis, si Nando, na kinokontrol niya noon ng curse magic. Nagulat siya na nakaligtas si Nando sa mga pagpapahirap kay Zachary at nagawa niyang mapabuti ang kanyang cultivation rank pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Tumingin si Jacopo kay James at tinanong, ano ang dapat nating gawin sa duwag na ito, Sir Bifrin? Sinabi ni Zaint, ang kanyang third quasi-Declan rank ay para lamang sa palabas. Ni hindi siya naglakas loob na lumaban. Basura siya. Mahinahong ngumiti si James at sinabing, sa tingin mo ba ang lahat ay katulad ninyong dalawang magigiting na mandirigma na pumapatay para sa libangan? Napayuko sina Jacopo at Zaint sa kahihiyan. Ngumiti si James at sinabing, si Nando ay isang pasipista, at napakabait. Natahimik ang magkapatid. Napabuntong hininga si James. Tumayo ka. Dahan-daang itinaas ni Nando ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang takot na ekspresyon. Puno ng dugo ang mukha niya, at mukhang pagod na pagod.
Napangisi si Jacopo, hinihiling kanyang tumayo. Nagmamadaling bumangon si Nando at yumuko kay James. Kayong dalawa ay nadismisa ngayon. Ikan-away ni James ang kamay niya. Nagpalitan ng tingin sina Zaint at Jacopo, saka umalis. Bumalik si James kay Nando at sinabing, "Sorry about that." Medyo ignorante yung dalawang bata. Pilit na ngumiti si Nando at galit na sinabi, "Hindi pa ako nakapatay ng Dark Being, at palagi akong kaibigan ng isang makapangyarihang figure ng Dark World." Naintriga, tanong ni James, "Oh really? Sinong kakilala mo?" Nagmamadaling sagot ni Nando, 49 ang pangalan niya. Marami na akong naitulong sa kanya noon, at tinuturing kaming malapit na magkaibigan. Kaya't mangyaring huwag mo akong patayin o pahirapan. Ang tatay ko ang dapat mong hanapin. Siyempre, kung papayagan mo ako, puputulan ko ang relasyon namin ng tatay ko at hindi ko na siya makontak pa. Natawa si James sa sinabi niya. Agad na sabi ni Nando na bahagyang nanginginig ang boses sa takot. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ako can sign a soul contract right now. Winagiway ni James ang kamay niya para pigilan siya. Tapos, sabi niya, tama na. Nandito ka na sa panganib, ngunit ang iyong ama ay walang ginagawa tungkol dito. Bagamat ang aking ama ay ang Yakid sect at pinuno ng bagong alyansa, wala siyang ganap na masasabi sa paggawa ng mga desisyon. Ang mensahero ni Tai Chi ay ang tumatawag ng mga shots. Nagtanong si James, sino ang mensahero ni Tai Chi? Paliwanag ni Nando, malakas talaga ang mga mensahero ni Tai Chi. Dalawa sa kanila ang ipinadala ni Tai Chi. Ang isa ay nasa bagong alyansa, at ang isa ay nasa matuwid na alyansa. Mabuti, ngumiti si James at nagtanong, gusto mo bang makita muli ang iyong ama? Gulat, gusto na naman ni Nando na yumuko. Gayunpaman, agad siyang pinutol ni James. Tumingin sa kanya si James at sinabing, sagutin mo ng totoo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sagot ni Nando, oo naman. Ihahatid kita sa kanya ngayon. Gusto kong makilala ang messenger ni Tai Chi. Hinawakan ni James ang braso ni Nando at nagmamadaling umalis. Napasigaw si Nando, hindi ko sinusubukang maliitin ka, sir. Gayunpaman, ang mensahero ng Tai Chi ay nasa Zexlan rank. Matapos ay cast ang Terrace Astride Step, nawala sila sa pormasayon ng Sky Bridge. Sa Divine Genesis World, sa loob ng pangunahing bulwagan ng punong tanggapan ng bagong alyansa, isang figure na nababalot ng misteryo, na nababalot sa umiikot na pinaghalong itim at puting aura, ang nakaupo sa maningning na gininto ang trono ni Yakis. Gayunpaman, nanatiling nakakubli ang kanyang mukha. Samantala, ang iginagalang na pinuno ng bagong alyansa, si Yakis, ay lumuhad sa harapan ng misteryosong figure, na hindi man lang naglakas loob na huminga. Kung may mga tagamasid mula sa mga panlabas na kaharian na nakasaksi sa panuuri na ito, walang alinlangang magugulat sila. Ang pinuno ng bagong alyansa, ang iginagalang na Panginoon ng Yakid sect, isang taong nagtataglay ng napakalaking awtoridad sa Genesis Worlds at ang kapangyarihang tukuyin ang mga kahihinatnan ng hindi mabilang na mga nilalang, ay nabawasan sa ganoong estado ng karumal-dumal na pagpapasakop. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ang misteryosong figure ay nagsabi, sa iyong puso, alin ang may higit na kahalagahan, ang iyong anak o si Tai Chi? Agad na umayo si Yakis na may takot na kumakalat sa kanyang mukha. Nauutol siya, iyan ay isang hindi patas na paghahambing, sir. Sumagot ang mensahero ni Tai Chi, nakikiusap ako na magkaiba. Sa tingin ko lang, wala kang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Nanginginig ang mga labi ni Yakis dahil sa kaba, at napayuko siya bilang tugon. Ang mensahero ni Tai Chi ay bumangon ng may makapangyarihang presensya at nagsabi, isa lamang itong kakaibang kababalaghan at isang tulay. Duda ako na mayroong sinuman sa Genesis Worlds na may kakayahang pukawin ang anumang mga bagyo. Habang bumababa sa hagdan ng sugo ng Tai Chi na may sinasadyang mga hakbang, nanatiling nakaluhod si Yakis, na natupok ng pagkabalisa. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magsalita laban sa kanya. Nasabi na niya ang dapat sabihin, bagamat wala siyang pakialam sa kapalaran ni Zantoni, Lamiel, at Tace, inaalala niya ang buhay ng kanyang anak.
Sa sandaling iyon, ang Sanctum Genesis World at Zindaro's Genesis World ay binalot ng isang nagbabala at hindi maarak na hadlang. Hindi makatagos ang kanyang Zen, naiwan siyang clueless tungkol sa sitwasyon sa kabilang panig. Sa una, naisip niya ang tungkol sa pamunuan ng ilang powerhouses mula sa New Alliance upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, nagpakita ang mensahero ni Tai Chi at pinigilan siya. Ang kanyang mga pagtatangka na mga tuwiran sa mensahero ng Tai Chi ay walang saysay. Ang mensahero ng Tai Chi ay matigas ang ulo at tumangging magbigay aliw sa anumang hindi samasang-ayon na mga pananaw. Kahit hanggang ngayon, hindi maisip ni Yakis ang kanyang tunay na intensyon. Bumangon ka. Anuman, isa ka pa ring mataas na katayuan at lubos na pinapaboran ng Tai Chi. Kung makikita kang ganyan ng mga nasasakupan mo, ano ang iisipin nila sa iyo? Hinimok ng mensahero ng Tai Chi, tinapik si Yakis sa balikat. Nanatiling nakaluhod si Yakis, at mapait na sinabi, pakiusap, hayaan mo akong mag-isahang magsiyasat. Ang hangad ko lang ay iligtas ang aking anak. Hindi ako makikialam sa iba pa. Sinaway ng mensahero ni Tai Chi, nalinlang ka. Sa tingin mo ba ay magagawa mong dominahin ang Genesis World sa pamamagitan lamang ng 9th Quasi-Declon rank? Huwag kalimutan, ang Dark Demon ay nakatago pa rin sa loob. Sinasabi mo bang siya ang may pananagutan sa Sky Bridge at sa kakaibang phenomenon? Nanlaki ang mata ni Yakis sa takot. Bumantong hininga ang mensahero ni Tai Chi, ang Dark Heavenly Demon ay tuso at nagtatago sa dilim. Noong huling lumabas siya sa Genesis Worlds, kinain niya ang hindi mabilang na powerhouses. Pagkatapos ng lahat, kahit ang aking pangunahing sarili ay hindi nagawang malaman ang buong lawak ng sitwasyon. Gayunpaman, makatiyak, ang aking mga tagapag-alaga ay nasa daan na para mag-imbestiga. Babalik sila na may dalang balita sa lalong madaling panahon. Siya ay isang pambihirang magandang babae. Sino ka sa tingin mo? Ang mensahero ng Tai Chi at si Yakis ay nagulat sa biglaang pagkagambala. Lumingon sila sa entrance at nakita nila ang isang figure na tumatakbo papunta sa hall. Sa isang malakas na kalabog, isang lalaking nakasuot ng dugong damit, na puno ng dugo, ay itinapon sa lupa. Tamang tagapangalaga ni Tai Chi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yakis. Naikuyom ng mensahero ni Tai Chi ang kanyang mga kamao. Paano ito posible? Ang My Right Guardian ay nasa 2nd Zaclan rank. How could this? Tumigil siya, hindi na nakapagpatuloy matapos makita ang sumunod na nangyari. Ang gwapong lalaki na nagpakita ng hindi inaasahan ay naglalakad palapit sa kanya na pugot ang ulo. Bagamat kalmado ang aura ng lalaki, at hindi rin siya naglalabas ng anumang makapangyarihang puwersa, mayroon siyang nakakatakot na mapang-api at napakalakas na hangin sa paligid niya. Sumigaw si Yakis, how dare you? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa pangunahing bulwagan ng bagong alyansa nang walang pahintulot? Bago pa matapos si Yakis, pinutol siya ng mensahero ni Tai Chi sa pamamagitan ng pag-wave ng kamay. Nakatitig sa gwapong lalaki na naglalakad palapit sa kanila, sinubukan ng mensahero ni Tai Chi na takpan ng pagkabalisa sa kanyang puso. Natukoy na niya ang pugot na ulo bilang kanyang kaliwang tagapangalaga, na ipinadala niya upang mag-imbestiga. Siya ay hindi naniniwala na ang kanyang kanan tagapangalaga ay binugbog hanggang sa isang pulpol, samantalang ang kanyang kaliwang tagapangalaga ay pinugutan ng ulo. Ang ikinagigil niya ay hindi niya makita ang cultivation rank ng misteryosong lalaki kahit siya ay nasa 4th Zaclan rank. Huminto ang lalaki sa kanyang paglalakad, halos wala pang 10 metro ang layo mula sa mensahero ng Tai Chi at Yakis. Inihagis niya ang dagwang ulo. Sa isang kalabog, nahulog ito sa lupa at gumulong sa paanan ng mensahero ng Tai Chi at Yakis. Napabulala si Yakis, iyan ang kaliwang tagapangalaga ni Tai Chi. How dare you kill him? Aalisin ko ang iyong kaluluwa ngayon. Nang makitang galit na sumugod si Yakis, ikinaway ng gwapong lalaki ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Nando at napahawak sa leeg. Agad na napatigil si Yakis sa kanyang kinatatayuan, nabigla sa nakita. Yan ang, anak ko. Ikaw. Bitawan mo siya, kung hindi, pira-piraso kita.
Ang lalaki ay nanatiling walang pakialam kay Yakis na para bang nakatingin sa isang hanggal. Ang binata ay walang iba kundi si James, na binago ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura. Ang orihinal niyang plano ay ibalik kaagad si Nando para makipagkita sa mensahero ni Tai Chi. Gayunpaman, napadpad siya sa dalawang nilalang sa second Zeklan rank. Kaya naman, pinatay niya ang isa sa kanila at banihag ang isa pa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mga miyembro ng bagong alyansa at ang kanilang pormasayon ay napakahina. Hinaway-kaway niya ang kamay niya at sinabing, "Huwag. Pakiusap, huwag mo siyang patayin. Kung mayroon man, ilabas mo ito sa akin." Nang makitang hindi siya tumutugon, pinigilan ni Yakis ang kanyang galit at dahan-daang lumuhod. Tumingin si James sa mensahero ni Tai Chi at hinimok, "Ano ang tungkol sa iyo?" Nagulat, itinaas ng Tai Chi messenger ang kanyang ulo. "Hindi ko maramdaman ang iyong cultivation rank. Dapat ay isa kang powerhouse na mas mataas sa 4th Zeklan rank. Gayunpaman, itong Genesis World ay walang powerhouse sa Zeklan rank. Kaya, dapat ay mula ka sa Zymergy. Pumunta ka rito nang walang pahintulot ng Tai Chi. Lumabag ka sa batas ng Tai Chi." Bang! Ang malakas na tunog ay bigla. Nagpaputok si James ng isang sinag ng tatlong kulay na kapangyarihan na binubuo ng kulay abo, itim at puti. Agad na tumama ang kapangyarihan sa Tai Chi Messenger. Kasunod ng isang malakas na kalabog, ang Tai Chi Messenger ay bumangga sa dingding. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nabigla siya. Natigilan si Yakis Holiness. Hindi siya makapaniwala na haharapin ng kataas-taasang Tai Chi Messenger na namuno sa Genesis World ang kapighatiang ito. Sino ang misteryoso at cool na nasa katanghaliang gulang na nabubuhay na nilalang? Bakit nakakatakot ang kanyang lakas? Ang batas ng Tai Chi. Naiinis na sabi ni James, "Wala sa akin yan. Pumunta ka rito." Namula ang mukha ng Tai Chi Messenger. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagtanong, "Anong kapangyarihan ang ginamit mo? Bakit hindi ko nakita ito dati? Hindi ka ba makikinig sa utos ko?" Nagtaas ng kamay si James. Agad na nagpakita ang Tai Chi Messenger sa kanyang harapan at lumuhod sa lupa. Nang makita iyon, tumawa si James. Nagpadala ba si Yairia ng tanga dito? Ang Tai Chi Messenger ay mapagkunwari ilang sandali ang nakalipas. Bakit ang duwag niya ngayon? Naisip niya. Hindi inaasahan ni James na ganoon ang ugali ng Tai Chi Messenger. Hindi niya alam kung dapat niyang patayin ang huli. Nagmamadali, yumuko ang Tai Chi Messenger kay James. "Pwede ko bang malaman kung sino ka? Kung nasaktan kita, patawarin mo ako. Paano kung ayaw kitang patawarin?" Tanong ni James. Nagulat ang Tai Chi Messenger. "Ikaw, kung sino ako?" Hinawakan ni James ang tungki ng ilong niya. "Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kahit na makita ako ng iyong amo, kailangan niya akong respetuhin." Sa sandaling iyon, ang Tai Chi Messenger ay nagalit. How dare you weakling shout in front of me?" Pinutol siya ni James ng dominanti. "Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay?" Ang Tai Chi Messenger ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal, "Ako ay isang mensahero na ipinadala ni Sir Tai Chi. Kahit sino ka man, wala kang karapatang parusahan ako." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, kinusot ni James ang kanyang mga mata at pinaandar ang chaosin niyang eyes. Dalawang sinag ng itim na liwanag ang pumipigil sa Tai Chi Messenger. Kasabay nito, ang kanyang soul energy ball ay inilabas. Matapos mapanatili ang kanyang kaluluwa, ngumiti si James ng makahulugan. Ang Tai Chi Messenger ay nagmula sa ika-27 langit at isa sa 5 dakilang disipulo ng Tai Chi. Siya ay nasa 4th Zeklan rank. Hindi nakakagulat na pinrotektahan siya ni Tai Chi. Kahit na ang Tai Chi Messenger ay tao, siya ay masama. Gumamit siya ng maraming kabataang babaeng buhay na nilalang ng Genesis World para isagawa ang dual cultivation at sumipsip ng kanilang mga kaluluwa. Walang mga patakaran o etika sa lahat. Wala siyang limitasyon. Nakatayo sa gilid, nabigla si Yakis Holiness nang makita ang eksena. "Ikaw ay isang generational powerhouse. Pinamunuan mo ang isang bahagi ng Genesis World. Sa katunayan, hinayaan mo ang iyong mga asawa at asawa na magsagawa ng dual cultivation kasama niya. Napaka-servile mo.
Nawalan ka ng konsensya, sabi ni James. 1/3. Nanlaki ang mga mata ni Yaki's Holiness. Ito ay tulad ng isang bolt out of the blue. Siya lang at ang Tai Chi Messenger ang nakakaalam tungkol sa mga karumal-dumal na bagay na ito. Paano nalaman ng taong iyon ang tungkol dito? Marunong ba talaga siyang sumipsip ng mga kaluluwa at magbasa ng isip? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nginisya ni James ang Tai Chi Messenger, na pinigilan, at sinabing, dahil marami kang ginawang masasamang gawa, tatatakan kita. Kapag iniisip ko kung paano ka papatayin, gagawa ako ng desisyon. Pagkatapos, itinulak niya ang palad niya. Sabay-sabay, isang nakakatakot na tatlong kulay na kapangyarihan ng gray, black and white ang bumalot sa Tai Chi Messenger. Habang ang Tai Chi Messenger ay sumisigaw sa sakit, siya ay natatakan. Nang makita iyon, laking gulat ni Yaki's Holiness kaya mabilis niyang nontog ang kanyang ulo sa lupa. Natatakot siya na baka ganoon din ang gawin ni James sa kanya. Kung tutuusin, nahuhumaling pa rin siya sa kanyang kasalukuyang katayuan at kapangyarihan. Isinasantabi ang kamatayan, maging ang pagbubuklod ay isang sakuna sa kanya. Matapos ay seal ang Tai Chi Messenger, tumingin si James kay Yaki's Holiness. Sa tingin mo ba ay makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa Tai Chi? Nang marinig iyon ni Yaki's Holiness, itinaas niya ang kanyang ulo. Sir, payuhan niyo po ako. Wala akong anumang payo para sa iyo. Sabi ni James, may itatanong lang ako sa iyo. Nasaan si Truett? Sa pagbanggit kay Truett, namangha si Yaki's Holiness. Nandito ka ba para kay Truett? Nairita si James. Naisip niya na masyadong nakakainis si Yaki's Holiness. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang chaos yin yang eyes ay agad na naglabas ng dalawang sinag ng liwanag. Ang kaluluwa ni Yaki's Holiness ay tinawag. Isang paghahanap ang isinagawa. Sa kasamaang palad, pagkatapos hanapin ang memorya ni Yaki's Holiness, walang nakita si James tungkol sa kinaroroonan ni Truett. Gayunpaman, mayroon siyang bagong natuklasan. Kahit na sina Adair at Wiley ay namatay sa labanan, ang kanilang mga kaluluwa ay iningatan ni Yaki's Holiness. Ang impormasyong ito ay nagulat kay James. Kaya, inabot niya ang kanyang kabilang kamay at inilabas ang espasyo ng kaluluwa ni Yaki's Holiness. Inilabas niya ang mga kaluluwa ni Adair at Wiley at itinago sa kanyang kamay. Tiningnan ni James ang dalawang maliliit na soul energy ball, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Anong paraan ang ginamit ni Hetsema para patayin sila? Lahat ng sa kanila ay nawasak. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga kaluluwa ay espesyal. Kaya, maaari pa rin silang muling magkatawang tao. Tinarget ito ni Yaki's Holiness. Kaya naman tinipon niya ang kanilang mga kaluluwa. Gusto niyang ibigay ang mga ito sa Tai Chi Messenger kapag may tamang panahon. Sa isiping iyon, sinabi ni James kay Lizia, ibibigay ko muna sa iyo ang kanilang mga kaluluwa. Mangyaring pakainin sila. Noong una, balak ko lang silang patayin. Pagkatapos, makikinabang dito ang Righteous Alliance. Sa ganoong paraan, maaaring samantalahin ni Zachary at Gladwin ang sitwasyon. Sagot ni James, oo. Ngayon ang Genesis World ay may tatlong pangunahing puwersa. Kahit alam ni Tai Chi ang tungkol dito, hindi siya lalabag sa Law of Paths. Sa ngayon, kailangan ko ng oras. Kailangan ko pa ring makahanap ng sapat na mga materyales upang lumikha ng kakaibang espasyo na katulad ng 30 Grand Formation at ng Forlet Land. Siya ay ambisyoso at may matinding pagnanais para sa kapangyarihan. Sa tingin ko ay hindi siya papayag na maging alipin para sa Tai Chi. Kaya lang, wala siyang kapangyarihang lumaban. Nang marinig iyon, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ang ibig mo bang sabihin ay ako ang makokontrol sa Yaki's Holiness at sa bagong alyansa kung papatayin ko ang Tai Chi Messenger? Sabay sabi ni Lizia, mas maganda ang ideyang ito. Sa tingin ko ito ay gagana. Turnt isn't rigorous enough, sabi ni James, kasalukuyan akong nasa dilim. Hindi alam ng marami ang tunay kong pagkatao. Kailangan nating samantalahin ito para hayaan silang manatili sa cloud. Kahit si Tai Chi ay hindi makakaunawa sa sitwasyon. Nang marinig iyon, natahimik si Lizia. Sa kabilang banda, sinabi ni James,
kailangan nating samantalahin ang pagkakakilanlan ng Tai Chi Messenger para makagawa ng deal sa pagitan ng bagong alyansa at ng Righteous Alliance. Pinakamabuting hayaan silang mag-away at magpatayan. Sa ganitong paraan lamang natin mas mapahina ang kapangyarihan ng Tai Chi sa Genesis World. Sa ganitong paraan, makakaipon tayo ng mas maraming kapangyarihan para sa Solstice Alliance at mabibili ako ng mas maraming oras. Kapag bumalik si Tai Chi sa katinuan, hindi niya mahulaan na kami ang nasa likod nito. Ang Tai Chi Messenger na ginagaya ko ay sisisihin sa lahat. Kasabay nito, ito ay nangangahulugan na ang Yaki's Holiness at ang mga puwersa ng bagong alyansa ay masasaktan. Sino pa ang magiging loyal sa kanya? Nang marinig iyon, tumawa si Lizia. Ang Pekana mo ay magagalit kay Yeria. Pero gusto ko. Sinusuportahan kita. Pagkatapos makipag-usap kay Lizia, nagtaas ng kamay si James. Ang tatlong kulay na kapangyarihan ay bumaril. Binura nito ang alaala ni Yaki's Holiness na makilala siya. Pagkatapos, inactivate ni James ang Hongrome Hidden Bead. Sa isang kisap mata, siya ay naging hitsura ng Tai Chi Messenger. Matapos itong ikumpara sa tunay na Tai Chi Messenger na tinatakan. Nasiyahan si James. Pagkatapos noon ay muli niyang ikinaway ang kanyang kamay. Inilagay niya ang selyadong Tai Chi Messenger sa Year-1 Genesis Bell at hinayaang supilan siya ni Lizia. Samantala, si Nando, na ang kaluluwa ay pinaghihigpitan, ay pansamantala rin niyang iningatan. Matapos gawin ang lahat ng iyon, ngumiti si James ng kakaiba. Isang magandang palabas ang susunod na magaganap. Tapos, pumikit siya. Kaagad, binawi niya ang Chaos Yin Yang Ice Power na naghihigpit kay Yaki's Holiness. Sa sandaling iyon, sa isang flash ng itim na liwanag, ang Soul Energy Ball ay mabilis na ibinalik sa katawan ni Yaki's Holiness. Tapos, nagising na naman siya. Nalilito siyang tumingin sa kanyang paligid. Pagkatapos noon, damapo ang kanyang tingin kay James na naging Tai Chi Messenger. Namula ang mukha ni Yaki's Holiness. Tinanong niya, anong nangyari sa akin ngayon? Nilagyan kita ng restriction, sabi ni James. Paghihigpit. Nagulat si Yaki's Holiness. Natatakot din ako na baka magkagulo ka. Nang inag si Yaki's Holiness. Agad siyang napaluhod sa lupa. Iligtas mo ang anak ko. Ginamit ko ang Zen ko para tingnan ngayon lang. Medyo naiintindihan ko na ang sitwasyon. Hindi kita matutulungan. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman masama ang relasyon natin, di ba? Ako ay magiging tapat sa iyo. Napabuntong hininga si James. Ang palabas ng pagdomina sa Genesis World ay hindi sanhi ng madilim na landas sa langit. Sa halip, ito ay sadyang sanhi ng mga powerhouse ng Genesis World. Ang mga powerhouse ng Genesis World. Kumilos si Yaki's Holiness na parang hinahawakan niya ang kanyang huling sinag ng tahanan. Agad siyang tumayo at nagtanong, sa buong Genesis World, bukod sa hukbo ng Skynet at Forletland, sino pa ang maglalakas loob na hawakan tayo? Nagkunwaring walang magawa si James at umiling. Pagkatapos, nilagay niya ang mga kamay niya sa likod niya at tumalikod ulit. Nanatili siyang tahimik. Sa pagmamasid sa mga aksyon ni James, naunawaan ni Yaki's Holiness kung ano ang nangyayari. Ito ba ang Righteous Alliance, Zachary, Gladwin, o ang Dorn Hetsema? Tahimik na tumawa si James, pero nanatiling tahimik. Nababalisa si Yaki's Holiness. Sabay humarap kay James. Ikaw ang messenger ng Tai Chi. Natatakot ka ba sa kanila? Gumaganap bilang Tai Chi messenger, sumangot si James. Wala naman sila sa akin. Bakit ako matatakot sa kanila? Kaya lang, he got it. Kumunot ang noo ni Yaki's Holiness. Ayaw mong masaktan ang Tai Chi messenger na nakatalaga sa Righteous Alliance, Zabat de Costa. Sino siya sa palagay niya? Ngumisi si James at sinabing, matagal ko na siyang gustong harapin. Kaya lang kung lalaban ako sa kanila, mahirap para sa Tai Chi. Bakit? Galit na galit si Yaki's habang sinabi niya, ang batas ng Genesis World ay palaging ang malakas na biktima ng mahina. Ang kapangyarihan ay iginagalang. Tsaka sila pa ang unang kumilos. Sa sandaling gumawa sila ng paglipat, sinakop nila ang isa sa aming Great Genesis Worlds at 12 ng Micro Genesis Worlds. Bilyon-bilyong elite din ang inagaw nila sa atin. Sila ang nagsimula nito.
Kahit naiulat ang sitwasyong ito sa Tai Chi, hindi namin kasalanan iyon. Nang makita kung paano sinusubukan ni His Holiness ang kanyang makakaya na udyukan siya, nakita ni James na nakakatawa ito. Mas maganda kung mas udyukan siya ni His Holiness. Pagkatapos, ilalabas niya ang lahat ng kanyang mga ambisyon. Makakatipid ito ng gulo sa ganitong paraan. Nang makita niya na si James, na gumaganap bilang Tai Chi messenger, ay hindi natinag, lumuhod si His Holiness sa lupa. Mayroon kaming malapit na relasyon. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Sana hindi ka masaktan. Tumango si James bilang tugon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nilamon ang kanilang mga sarili sa isang soundproof barrier. Hinawakan ni His Holiness ang anumang pag-asa habang pinapanood niya ito. Nagmamadali, sinabi niya, ikaw ay may talento, matalino at makapangyarihan. Direktang disipulo ka rin ni Tai Chi. Pinapahalagahan ka niya. Kaya, ipinadala ka ni Tai Chi sa Zymergy para pamahalaan ang ating bagong alyansa. Malaki ang pag-asa niya sa iyo. Bagaman hindi pa ako nakapunta sa Zymergy, may narinig akong chismis. Ngayon, ang posisyon ng gobernador ng Yin sa ilalim ng Tai Chi ay hindi pa napagpasyahan. Siguradong nag-aalangan pa siya tungkol dito, di ba? Nang marinig iyon, sumirit si James. Kahit na nakapag-ambag ka sa isang mahusay na tagumpay, ang Zabat ay nakagawa din ng isang mahusay na tagumpay. Ngayon, ang mga demonyo mula sa Skynet at Forletland ay nasa kanilang huling hininga. Hindi nila mababawi ang kanilang lakas at bumangon sa maikling panahon. Nang marinig iyon ni James, hindi nagbago ang ekspresyon niya, pero sa loob-loob niya ay natatawa siya. Gagawin ni His Holiness ang lahat para sa kanyang anak. Pinaypayan niya ang apoy sa ganoong lawak. Ginamit pa niya ang posisyon ng Yin Governor bilang taya. Tila determinado si His Holiness na labanan ang Righteous Alliance at tuparin ang kanyang mga ambisyon. Dahil sa sobrang sabik sa kanyang anak, nagpa siya si James na sumama dito para makaligtas sa gulo. Sa isiping iyon, ikinaway ni James ang kanyang kamay at hinayla pataas si His Holiness na may sinag ng kapangyarihan. Ang ibig mo bang sabihin ay sa pagsisimula ng isang digmaan laban sa Righteous Alliance, makikita rin ng Tai Chi kung gaano kalakas ang bagong alyansa sa ilalim ng aking kontrol at kung ito ay mas mahusay kaysa sa Righteous Alliance sa ilalim ng kontrol ni Zabat. Tama. Mabilis na tumango si His Holiness. Kahit hindi ka ganyan mag-isip, Zabat mag-isip ng ganyan. Kung hindi, bakit siya biglang magpapakanalaban sa atin? Dahan-daang lumingon si James. Ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, ang bagong alyansa ay nawala ng bilyon-bilyong elite mula sa tatlong malalaking sekta. Ang bagong alyansa pa rin ba ang kalaban ng Righteous Alliance? Dahil doon, tumawa si His Holiness. Bagaman mas mababa ang cultivation ko kaysa sa iyo, minamaliit mo ako. Kunwaring kinikilala siya ni James. Na may masamang ekspresyon, ngumiti si His Holiness at sinabing, sa totoo lang, wala akong pakialam kung mga elite sila. Abo lang sila sa atin. Dahil ang iba pang puwersa ng bagong alyansa ay nabura na, sapat na ang Yakitsek para labanan ang Righteous Alliance. Gaya ng inaasahan, hindi pinansin ni His Holiness ang galit ng publiko at pumunta sa kabilang direksyon. Inalis niya ang isang malaking bilang ng mga elite mula sa iba't ibang mga sekta at puwersa sa ilalim ng bagong alyansa at pinayaman ang Yakitsek na personal niyang pinangangasiwaan. Mula dito, masasabi ng isa na si His Holiness ay talagang isang bayani ng kanyang henerasyon. Matapos manahimik ng ilang sandali, tinapik ni James si His Holiness sa kanyang balikat. Pumunta ka at tipunin ang iyong mga nasasakupan. May gusto akong sabihin sa kanila ng personal. Nagulat si His Holiness. Excited siya. Kailangan lang nating gumawa ng plano at hayaan silang isakatuparan ito. Hindi na kailangang pag-usapan. Hindi. Umiling si James. Dahil gusto nating magsimula ng digmaan, mahalaga ang kinalabasan ng unang laban. Kailangan muna nating maging mabait sa kanila. Kung hindi, hindi nila itataya ang kanilang buhay para sa atin. Nagmamadaling tumango si His Holiness. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng bulwagan na may malalaking hakbang. Naglabas siya ng sinag ng nakakasilaw na gintong liwanag sa labas ng bulwagan.
Hindi nagtagal, sa punong tanggapan ng bagong alyansa, 12-12 ng mga sect leader ang lumitaw. Sa kanila, may nakilala si James. Ito ay ang pinuno ng Javerai sect, si Waldo. Nagpaypay siya ng apoy sa apoy. Nagpalitan ng tingin ang mga sect leaders na naruroon. Sa hindi inaasahan, hindi sila nagalit. Sa halip, natarante sila. Nang makita iyon, muling tumingin kay James si His Holiness. Napangiti si James sa loob. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa main set. Tumahimik ang lugar na sa simula ay maingay. 3 bagay lang ang sasabihin ni T. Malamig na sinabi ni James, una, ang target ng digmaang ito ay ang 4 na Great Genesis Worlds at 32 Micro Genesis World na pinamumunuan ni Hetsema. Nagkagulo ang buong lugar sa mga salitang iyon. Pangalawa, hindi sila pinansin ni James at nagpatuloy, para sa labanang ito, ang mga benepisyo ay nahahati batay sa laban. Alinmang sekta ang mananakop sa lugar, lahat ng naruroon ay kabilang sa sekta na iyon. Walang ibang puwersa ang maaaring maghangad nito. Pagkatapos, iniskan niya ang karamihan. Kung tungkol sa powerhouse sa Zeklan rank mula sa Righteous Alliance, ipaubaya mo siya sa akin. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Sabay-sabay, itinaas ng mga sect leader na nakaluhod sa lupa ang kanilang mga ulo ng may maningning na mga mata. Mukha silang matako. Hindi nila inaasahan na maglalabas ng ganoong kautusan ang misteryoso at mahigpit na Tai Chi Messenger. Higit sa lahat, ang target ng pag-atake ay ang Righteous Alliance. Tiningnan sila ni James at sinabing, lahat, bagamat lahat kayo ay miyembro ng bagong alyansa, bawat sekta at orthodox ay kailangan pa ring umunlad ng nakapag-iisa. Ito na lang ang pagkakataon mong bumangon muli. Kung maaagaw mo man o hindi, depende sa iyong kakayahan. Ang mga salitang ito ay ganap na nagpasiklab sa ambisyon ng mga sect leaders. Si Waldo ang unang tumayo. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumigaw na magsisimula na ang digmaan. Pagkatapos, tumayo din ang iba pang mga sect leader at sumigaw, dapat tayong manalo sa digmaan. Magaling! Tumango si James sa kanila. Ngayon, makinig sa plano ni Sir Yakis. Pagkatapos nun, umupo na si James sa main seat. Habang pinapanood si His Holiness na bumababa sa hagdanan at tinatalakay ang plano sa mga sect leaders, nakaramdam siya ng saya. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit gusto ng mga tao na himukin ang kalaban upang habulin ang mga tanga ngunit nagdaragdag ng mga benepisyo sa kanilang sarili. Nakakapanibago. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ni His Holiness at ng mga sect leaders, isang kumpletong plano ang ginawa. Alam na ni James ang plano nang hanapin niya ang kaluluwa ni His Holiness. Pagkatapos ng lahat, ang plano ay namumuo sa isip ng huli sa loob ng higit sa isang panahon. Kapag nakumpirma na ang plano at napagdesisyonan na ang oras, umalis si James gamit ang dahilan ng pagharap sa powerhouse sa Zeklan rank mula sa Righteous Alliance. Hindi siya nag-aalala tungkol kay His Holiness. Matagal nang hinihintay ng huli ang pagkakataong ito para mailigtas ang kanyang anak. Kaya lang ang tunay na Tai Chi Messenger ay masyadong maingat at minamaliit ang His Holiness. Kaya naman, hindi siya pumayag dito. Nilamon siya ng black and white gas. Bigla siyang kumislap at naging hitsura ni His Holiness. Sa oras na ito, tumingin siya sa harap. May isang figurang nakaupo na naka-cross-legs sa tuktok ng bundok. Masama ang ngiti ng taong iyon. Lumitaw si James sa tuktok ng bundok. Nakatalikod siya sa figura, natahimik siya. Sa kabilang banda, nakasimangot ang figura. Ilang sandali pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata. 2 sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Siya ang tagapag-alaga ng Timaeus sect, si Gladwon. Itigil ang paglilinang. Si James, na may itsura ni His Holiness, ay unti-unting umupo. Kahit gaano kakahirap mag-cultivate, hindi ka makapasok sa Zeklan rank. Natigilan si Gladwon. Tinitigan niya si James. Bakit ka nandito? Hindi niya kilala kung sino si James. Akala ba niya ay siya si His Holiness? Tumawa si James sa kanyang puso. Tapos, binato niya ng bato. Walang tao dito. Ano ang ugali mo? Nagkasundo na tayo, di ba? Namula ang mukha ni Gladwon. Pagkatapos, huminga siya at nagtanong, ano ang gusto mo?
Ngumiti si James at sinabing, Gladwin, hindi maganda ang mga araw sa Timea sect, di ba? Pagkatapos ng lahat, kailangang harapin ng Timea sect ang pagsupil kina Zachary at Hetsema. Kahit may mga loyal supporters pa, humihina. Nang marinig iyon, napangiti si Gladwin at sinabing, sinisikap mo ba akong sumali sa iyong bagong alyansa? Hindi. Nakangiting ikinaway ni James ang kanyang kamay. Nandito lang ako para makipag-chat sa'yo. Masyado akong naiinip. Sa pagmamasid sa mga kilos ni James, nakita ni Gladwin na kakaiba ito. Pambihira ang mga kilos mo ngayon. Ikaw pa rin ba ang Yokis na kilala ko? Matagal-tagal na rin simula nang makilala ni James si Gladwin. Ang huli ay naging mas matalino. Naisip ni James iyon. Tapos, ngumiti siya at nagtanong, walang tagalabas dito. Bakit ka pa nag-aartista? Kumunot ang noo ni Gladwin. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Dahan-daang inabot ni James ang kanyang kamay at tumingin sa langit. Sa tingin mo, gaano kasarap kung bumuhos ang ulan sa Genesis World na ito? Pagtingin sa kinikilos ni James, naiinis na ikinuyom ni Gladwin ang kanyang mga kamao. Wala akong oras makipaglaro sa iyo ng mga bugtong. Malapit nang umulan. Napatingin si James kay Gladwin. Ito ay magiging isang malakas na bagyo. Gusto mo bang mapunta sa bagyo? Dahil doon, nagbago ang ekspresyon ni Gladwin. Maging mas malinaw. Pagkalipas ng 3 araw, ang bagong alyansa ay magsisimula ng digmaan laban sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ni Hetsema, mahinahong wika ni James, ngunit nabigla si Gladwin. Tumayo si Gladwin. Tinitigan niya si James na parabang nakatitig sa isang baliw. Gaano ka kalakas loob na magsimula ng isang digmaan laban sa matuwid na alyansa? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang mga edad ay malungkot. Napabuntong hininga si James at sinabing, wala akong gagawin. So, ito ay katuwaan lang. Namula ang mukha ni Gladwin. Galit siyang sumigaw, alam mo bang mamamatay tayong lahat kapag nagsimula ka ng digmaan at masira ang balanse ng buong Genesis World. Sa panahong iyon, sasamantalahin ng Skynet at ng Forletland ang pagkakataong lumaban. Balanse. Ngumuso si James at sinabing, Gladwin, ano ang makukuha mo sa balanseng ito? Ito ba ay pang-aapi, panlilibak, o pag-utos na parang alipin? Nawalan ng masabi si Gladwin nang marinig iyon. At saka, hamina ang Skynet at Forletland. Hindi sila makakalaban sa maikling panahon. Pumalakpak si James at tumayo. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Gladwin. Gladwin, about our previous agreement, it's time for you to do something. Pumunta ako dito para makita ka dahil dito. Pagharap kay James, na gumaganap bilang Yokis Holiness, huminga ng malalim si Gladwin. Baliw ka ba? Kahit na hindi ka kayang patayin ni Zachary at Hetsema, hindi ka pakakawala ng Tai Chi Messenger. Kung walang pahintulot ng Tai Chi Messenger, sa tingin mo ba ay magsisimula ako ng digmaan? Nakangiting tanong ni James. Natulala na naman si Gladwin. Oo naman. Napabuntong hininga si James at sinabing, kung gusto mong apihin ng tuluyan ni Zachary at agawin ni Hetsema ang posisyon mo, maging bisita ka. Hindi ako magdaranas ng anumang pagkawala. Nakakaawa lang kasi kaibigan kita. Ang bawat salita niya ay nakatutok kay Gladwin, parang mga karayom na tumutulak sa kanyang balat, at nabalisa si Gladwin. Gayunpaman, nakuha ni James ang mga piraso ng impormasyong ito mula sa kaluluwa ni Yokis Holiness. Kaya naman naging kalmado siya. Sa totoo lang, nagsabuatan na sina Zachary at Gladwin sa dilim. Dito naging matalino si Yokis Holiness. Alam niyang hindi gusto ni Gladwin at Zachary ang isa't isa. Kaya naman, nang subukang manalo kay Gladwin, unti-unting nabuo ang tacit understanding ng dalawa. Kaya, nang maglaban ang bagong alyansa at ang Righteous Alliance, hindi nakisali si Gladwin. Ang matuwid na alyansa ay ang Timea sect bilang pinuno. Mas malakas sila kaysa sa bagong alyansa. Bukod doon, ang 3 sekta ng bagong alyansa ay inalis na. Kahit na may backup plan si Yokis Holiness, maaaring hindi siya katugma ng buong Righteous Alliance. Kailangang hayaan si Gladwin na bantayan ang dalawang partido. Hanggat hindi lumahok si Gladwin sa labanan, ang Timea sect at ang bagong alyansa ay magiging pantay. Pagtingin kay James, naningkit ang mga mata ni Gladwin. So,
plano mong sumama sa amin at lumaban sa Righteous Alliance. Hindi. Umiling si James. Nais kong manood ka sa gilid at panatilihin ang aming tacit understanding. Sa panahong iyon, maaari na tayong makinabang mula rito. Dahil doon, napakunot ang noo ni Gladwin. Noong nakaraan, siya ay nagkaroon ng gayong lihim na pag-unawa kay His Holiness. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ginawa iyon ng Righteous Alliance. Nagulat si Gladwin. Ang ibig mo bang sabihin ay matagumpay na nilinang ni Hetsema ang demonic body? Si Hetsema ba ay naglilinang ng demonic body? Natigilan si James. Noong hinahanap niya ang kaluluwa ni His Holiness, hindi siya nakatagpo ng ganoong impormasyon. Ang alam lang niya ay kakaiba ang pangangatawan ni Hetsema. Mabilis niyang mapagbuti ang kanyang paglilinang. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Lysia. Guro, ang demonic body, na kilala rin bilang demonic origin, ay isang bawal sa lahat ng landas. Isa itong masama, malupit, at kakaibang nakakatakot na cultivation physique. Nang magdulot ng kaguluhan si Morgoth sa Zymurgy, ginamit niya ang pangangatawan na ito bilang isang pundasyon ng paglilinang at natupok ang hindi mabilang na mga powerhouse, kabilang ang nakaraang Tai Chi at ang Law of Paths. Sa huli, nagtulungan sina Turtle at Silver para putulin ang katawan ni Morgoth at ilibing sa iba't ibang lugar ng Zymurgy. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para dito. Ngunit noong pinuputol nila si Morgoth, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawala. Kaya, muling nagpakita ang demonic body. Nang marinig iyon ni James, nagtanong siya, mas malakas ba ang demonic body kaysa sa ating Years 1 Genesis Bell? Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Sinabi ni Lysia sa mabigat na boses, ang aming Years 1 Genesis Bell ay nasa maagang yugto pa lamang. Maaari lamang itong sumipsip ng Genesis power at historical power ng mga magsasaka. Tungkol naman sa iba pang kapangyarihan, gaya ng Tai Chi power at Turtle power, hindi nito maa-absorb ang mga ito sa ngayon. Gayunpaman, ang demonic body ay kumakain ng mga kaluluwa at pisikal na katawan ng mga magsasaka bilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Kaya, maaari nitong ubusin ang lahat ng mga landas para sa sarili nitong paggamit at ubusin ang sinuman. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si James. Ang demonic body ay mas makapangyarihan kaysa kay Tao Tai. Kung tutuusin, makakapatay lang si Tao Tai. Hindi niya kayang ubusin ang lahat para sa kanyang sarili. Tila kailangang patayin si Hetsema. Kailangan niyang mamatay habang ang kanyang demonic body ay nasa maagang yugto pa lamang. Kung hindi, base sa kanyang pagkatao, magiging magulo ito sa hinaharap. Sa isiping iyon, napatingin si James kay Gladwin. Gumawa tayo ng deal. Natigilan si Gladwin. Kung matagumpay ang demonic body ni Hetsema, walang silbi ang lahat ng deal. Hindi lang ako, kahit si Zachary at wala kang magagawa. Nang marinig iyon, napangiti si James at nagtanong, paano kung patayin ko siya? Nang marinig iyon ni Gladwin ay tumingin siya kay James na parang demonyong nakatingin. Tapos, tumawa siya. Kumunot ang noo ni James. Hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Nang matapos tumawa si Gladwin ay tumingin siya kay James. Ikaw lang. Pusta tayo, binibigkas ni James ang bawat salita at sinabing, haharapin ko siya ngayon. Hintayin mo ako dito. Kung kaya ko siyang dalhin dito, talo ka. Pagkatapos, kailangan mong lisanin ang Timaeus sect at ang Righteous sect at magtatag ng sarili mong sekta. Kumunot ang noo ni Gladwin sa mga katagang iyon. Paano kung mawala ka? Napangiti si James at sinabing, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng Genesis region sa ilalim ng bagong alyansa. Agad namang nagningning ang mga mata ni Gladwin. Ano ang gagamitin mong ebidensya? Kailangan ba ng ebidensya? Tumawa si James at sinabing, kung manalo ako at tumanggi kang isagawa ang taya, personal kitang papatayin. Naikuyom ni Gladwin ang kanyang mga kamao. Kung matatalo ako, hindi na ako makakabalik, patuloy ni James, sa panahong iyon, wala nang pinuno ang bagong alyansa. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Huminga ng malalim, ngumiti si Gladwin. Ito ay hindi tama. Yakis, aasahan ko ang iyong tagumpay. Ngumuso si James. Pagkatapos, nawala siya sa lugar. Napuno siya ng nakakatakot na evil energy. Nakapaligid sa kanya ang 12-dosenang mga buhay na nilalang sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation.
Mabilis na umikot sa kanya ang amethyst red light. Panay ang sigaw ng takot. Tila pinagdadaanan nila ang pagpapahirap sa kanilang mga kaluluwa. Ang sakit na kanilang naramdaman ay mas malala pa sa kamatayan. Hetsema, bastard ka. Ang sakit mo sa ulo. Paano mo magagamit ang mga buhay na nilalang upang linangin ang katawang demonic? Paano mo bibiguin ang iyong ama? Deserve mong mamatay. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na galit mula sa likod ng masamang nilalang, ngunit ito ay mahina. Si Hetsema, na nakaupo sa isang lotus position, ay ibinuka ang kanyang mga braso. 12 ng mga anino ng amethyst red-figured ang lumitaw at naging nakakatakot na ulo. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakatakot na eksena. Ang 12 ng mga ulo ay nagsimulang sumipsip ng mga buhay na nilalang. Sa sumunod na segundo, ang mga buhay na nilalang ay umiyak ng masakit at humingi ng awa. Nakakakilabot ang eksena. Bago lumipas ang isang oras, kinain ng 12 ng mga ulo ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa tuktok ng Yereswandale Ranks 9th Tribulation. Gayunpaman, umaalingaw pa rin sa lugar ang mga hiyawan at dagandong ng mga buhay na nilalang. Ito ay katakot-takot. Kasunod ng pagkislap ng amethyst red light, tumubo ang mga katawan, at mga paa mula sa 12 ng mga ulo. Kamukhang kamukha nila si Hetsema. Ito ay lamang na sila ay duguan at masama. Sa sumunod na segundo, muling ibinuka ni Hetsema ang kanyang mga braso. Ang 12 ng masasamang katawan na kamukha niya ay isinama sa kanyang pangunahing sarili. Biglang sumiksik mula sa kanyang katawan ang nakakatakot at madugong amethyst red light. Namula rin ang buhok niya. Hetsema clicked his tongue. Na may masamang ngiti, sinabi niya, narating ko na sa wakas ang level 2 demonic body. Sa susunod, ikaw na. Tapos, tumayo siya ng may tusong ngiti. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa isang kuweba. Sa isang snap ng kanyang mga daliri, ang dilim sa kuweba ay napalitan ng liwanag mula sa hindi mabilang na mga bola ng enerhiya. Sa pinakamalalim na bahagi ng yungib, nakatayo si Hetsema sa harap ng isang nakasisilaw na haligi. Sa haligi, may mga kadena na natipon ng amethyst red light. Nakatali dito ang isang sugatang buhay na nilalang na magulo ang buhok. Ang kanyang mukha ay hindi makita, ngunit siya ay nagpumiglas ng gusto nang dumating si Hetsema. Galit siyang nagmura, bastos ka. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi na sana kita pinagbigyan. Dapat pinatay na kita sa unang pagkakataon. Paano nagpalaki si James ng demonyong tulad mo? Hindi ka karapat dapat na maging isang buhay na nilalang. Nang marinig ang kanyang sumpa, hindi nagalit si Hetsema. Sa halip, tumawa siya ng masama. Hindi ka ba matuwid at matapang? Hindi ka loyal? Hindi ka ba mananatiling tapat hanggang kamatayan? Ano sa palagay mo, Theo Truitt? Ngayong nakita mo na nanilamon ko ang mga powerhouse sa tuktok ng Yereswandale Ranks 9th Tribulation of the Skynet at ang Iusta sect ngunit wala akong mailigtas na sinuman, mas masama ang pakiramdam mo kaysa sa pagpatay ko sa iyo, tama ba? Hetsema, galit na sigaw ni Truitt, kung matapang ka, makipag-duel ka sa akin. Matatapos ang tunggalian kapag namatay ang isa sa atin. Ililibre kita para kay James. Dahil doon, tumawa ng malakas si Hetsema. Tito Truitt, ano bang sinasabi mo? Ikaw lang mag-isa. Tapos, nagbago ang ekspresyon niya. Hinayla niya si Truitt pataas sa kwelyo. Naabot ko na ang level 2 demonic body. Maging sina Zachary, Gladwin at Yakis Holiness ay hindi ko kapareha ngayon, lalo ka pa. Ganun ba? Gusto kong subukan iyon. Nang marinig iyon ni Hetsema ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumingon siya ngunit wala siyang nakitang may buhay na pumasok sa kuweba. Mali ba ang pagkarinig ko? Kumunot ang noo ni Hetsema. Ito ang demonic formation. Uncle Truitt, naabot ko na ang level 2 demonic body. Ang iyong third power ay dapat na sa akin ngayon. Matagal na kitang inalagaan dahil gusto ko. Tapos, bigla niyang niluwa ang mukha ni Hetsema. May death wish ka. Sinuntok ni Hetsema ang mukha ni Truitt. Sabay na puno muli ng dugo ang bibig ng huli. Wala akong pakialam kung handa kang gawin ito. Ikaw ang magiging cultivation resource ko ngayon. Sumigaw si Hetsema, ang Zachary, Gladwin at Yakis Holiness lang ang kaya kong ubusin pagkatapos ko kayong ubusin. May Tai Chi power kasi sila. Pagkatapos nilang lahat ay bumagsak,
ang buong Genesis world ay magiging akin. Sa oras na iyon, mag-iipon ako ng aking lakas upang sirain ang Skynet at ang nakakatakot na Forlet Land. Ibibigay sa akin ng Tai Chi ang gintong katawan. Tapos, makapasok na ako sa Draverius rank, ha 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 ha. Gayunpaman, habang siya ay tumatawa, isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, kasunod ng 3 hampas, si Hetsema, na tumatawa, ay lumipad palayo. Sa isang malakas na kalabog, nabangga siya sa makapal na pader. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Tumangala si Hetsema, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Sa kanyang unang pwesto, lumitaw ang isang misteryosong powerhouse sa isang itim na damit. Hindi makita ang kanyang mukha. Nakapalibot sa kanya ang itim at puting liwanag. Para bang isang war god ang bumaba. Galit na galit, umungal si Hetsema, "Sino ka? Paano mo nahanap ang palasyong ito? Paano ka nakapasok sa demonic formation ko? Kahit makapasok ka sa lugar na ito, hindi ka makakapasok ng tahimik. Malalaman ko ang tungkol dito. Ito ay imposible. Ito ay dapat na isang ilusyon." Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga braso. Isang sinag ng nakakatakot na amethyst, kumalat ang pulang ilaw. Sa susunod na segundo, 12-dosenang mga clone ang lumitaw sa paligid ng Hetsema. Naglabas sila ng mabangis at mapang-akit na enerhiya. Nagmamadali silang pumunta sa misteryosong powerhouse. "Napakatigas ng ulo mo. Deserve mong mamatay." Dumagundong ang misteryosong powerhouse. Bigla niyang itinulak ang palad niya. Isang sinag ng kahanga-hangang 3 kulay na kapangyarihan sa kulay abo, itim at puti ang kumalat. Agad nitong dinurog ang 12-dosenang mga clone ni Hetsema. Nang makita ang eksenang iyon, hindi makapaniwala si Hetsema. "Ay imposible ito. Ang aking mga clone ay level 2 demonic bodies. Kahit sina Zachary, Gladwin at Yaki's Holiness ay hindi ko kapareha. Ako man lang ay nasa 2nd Zeklan rank ngayon. Walang makakatalo sa akin sa Genesis world. Walang tao." Kasunod ng kanyang mabangis na dagandong, ang kanyang pangunahing sarili ay nahati muli sa dalawa. Kumaway ang kanyang itim na longsword, sumugod siya patungo sa misteryosong powerhouse. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan ng mahiwagang powerhouse ang leeg ng pangunahing sarili ni Hetsema. May kaluskos na tunog. Samantala, ang kanyang clone ay nabasag ng palad ng misteryosong powerhouse. "Sino ka sa lupa?" Galit na umungol si Hetsema na napahawak sa leeg, "At least, I should know how I die. Hindi ka isang powerhouse mula sa Genesis world, tama ba?" Sa pagharap sa karahasan ni Hetsema, hindi siya pinansin ng misteryosong powerhouse. Dama po ang tingin niya kay Truett na nakatali sa haligi. Tinitigan ng magulo ang buhok na si Truett ang misteryosong powerhouse. Ilang saglit pa, ipinilig niya ang kanyang ulo para tanggalin ang buhok sa harap ng kanyang mga mata. Bakas sa dagwang mukha nito ang tuwa. "James, ikaw ba yan?" Sa pagbanggit kay James, naramdaman ng misteryosong powerhouse ang panginginig ng kanyang puso. Pagkatapos, tumangala siya at huminga ng malalim. Nagbago ang kanyang hindi nakikitang mukha. Sa wakas, ipinakita ang orihinal na hitsura ni James. Sa sandaling makita ang hitsura ni James, tumigil si Hetsema sa pagpupumiglas. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Bakas ang hindi makapaniwala sa mapupungay niyang mga mata. Nang makita ni Truett si James, namula ang kanyang mga mata. "James, ikaw pala." Tumingin sa kanya si James at hinawakan ang likod ng ulo niya. Pagkatapos, inilapat niya ang kanyang noo sa kanyang noo. 2/3. Sa sandaling ito, muling nagkita ang dalawang magkaibigan. Nakakadurog ng puso at nakakaantig. Natahimik ito. Ilang beses ko ring tinanong ang mga celestial sages at ang aking mga magulang, ngunit sinabi nila na nahulog ka. Hindi ako naniwala sa kanila. Naranasan ko na ang buhay at kamatayan kasama ka. May tacit understanding kami. Para siyang bata, nagsimula siyang umiyak. Sumasalungat ang ulo ni James kay Truett. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay sinaksak ng kutsilyo ang kanyang puso. Napuno siya ng emosyon. Sa totoo lang, hindi talaga nakaranas ng kaligayahan ang kanyang mga kaibigan. Hindi rin sila nakakuha ng maraming providences. Sa halip, palagi silang nakakaharap ng problema.
Palagi silang nasa gilid ng kamatayan. Gayunpaman, bilang young master ng Skynet, hindi kailanman nagreklamo si Truett tungkol sa anumang bagay.